Binabantayan ng News 5 ang pananalasa ng Bagyong Krising sa panahon po ng kalamidad. Makinig sa mga eksperto. Nauna sa balita si News 5 Weather Specialist Alvin Pura. Alvin, una sa lahat, mas lalakas pa ba ang Bagyong Krising kapag tumama na ito sa lupa? Bok, ito pong Bagyong Krising ay nandito sa 135 kilometers east ng Apari, Cagayan. So nandito po yan sa dulo ng ating bansa. Sa ngayon, medyo mataas po yan. Nawawala na po yung chance ang maglandfall yan dito sa mainland Luzon. Pero posible yung tumawid dito sa mga isla ng Calayan at Babuyan Group of Islands. So may pagkakataon pa yung maglandfall, isa sa mga isla po dyan. At dahil nga yung kanyang gitna or center ay nasa tubig pa rin, meron din niyang pagkakataon pang lumakas habang binabaybay nga niyan itong itaas na bahagi ng ating bansa. Patungo dito sa may bandang itaas ng West Philippine Sea at bukas ng tanghali, posibleng makalabas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, nakakaranas tayo ng masungit na panahon. Yung direct effect ng Bagyong Krising dito po sa extreme Northern Luzon at malaking bahagi ng Northern Luzon. Samantalang habagat naman nagpapaulan sa natitirang bahagi ng ating bansa. Bok? Pero Alvin, ano yung mga lugar na posibleng mapuruhan ng bagyo? Directly associated sa bagyo na malalakas na pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin, ito po ang mga areas nga ng extreme Northern Luzon, kasama dyan ang Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands, Cagayan, Kalinga, Abra, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging dito sa areas ng Mountain Province at Ifugao. Ito yung directly associated na medyo malapit doon sa gitna ng bagyo. Ito namang mga areas ng natitirang bahagi ng Ilocos Region, ang La Union at Pangasinan, mga kabundukan ng Cordillera, ilang bahagi ng Quirino, Isabela at Aurora. Ito yung panglabas na kaulapan ng Bagyong Krising. Medyo mas mahina po yung ating hangin dyan, pero again, meron din tayong mga inaasahang malalakas sa pag-ulan dyan. Ito po yung mga directly associated sa epektong directly associated sa Bagyong Krising. Pero again, meron tayong hila ng habagat or southwest monsoon na nagpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito. Yun din po ang nagpapaulan dito sa Metro Manila. So yun ang dahilan kung bakit pati Metro Manila at pati nga Visayas sa Mindanao umuulan hanggang ngayon. Yes, Bok, tama ka dyan. Dito nga sa Metro Manila, umaabot dito, kung mapapansin nyo atong satellite image natin, halos buong bansa po ay balot ng kaulapan ng Bagyong Krising. Pero hindi naman ganong kalakasan kumpara doon sa malapit sa gitna at dito sa mga areas na nasa western section ng ating bansa. Sa Metro Manila, meron tayong mga light at kung minsan moderate at times heavy rains at magpapatuloy yan hanggang bukas. Pero again, ito pong mga areas sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan at ilang bahagi ng Western Visayas, Antique, Guimaras at Negros Islands. Diyan medyo matataas or malalakas ang mga pag-ulan natin diyan. Epekto po yan ng habagat. Samantalang, umaabot naman ang epekto ng habagat hanggang dito sa Zamboanga Peninsula, sa Zamboanga del Norte. Ramdam din po yung pabugso-bugsong hangin sa natitirang bahagi ng Visayas, natitirang bahagi ng Bicol Region, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Calabarzon at natitirang bahagi ng Central Luzon. Dahil pa rin yan sa ating habagat. So, Bok, kailan lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Krising? Keep mapanatili po ng Bagyong Krising ang kanyang pagkilos na northwest sa bilis na 20 km per hour, posibleng bukas ng tanghali. Bukas ng umaga, nandito na po yan sa karagatan, sa itaas na bahagi ng West Philippine Sea. Pagtawid ng Luzon Strait, bukas ng tanghali, maaaring makalabas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero Bok, hindi pa titigil ang epekto ng habagat dahil meron pa rin po yung inflow ng habagat. Kahit makalabas na po yung bagyo, meron pa rin tayong inaasahang mga pagulan, lalong-lalo na sa western section ng ating bansa. So may ulan pa rin. Okay, ulat ni Alvin Pura, weather specialist ng News 5. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.